Oh, ito meron pa isa. Ito si Claire Castro, meron pa siyang isang sinabi rito. O, nababagalan daw siya or ay kine-question daw niya yung delayed na action ni dating Ombudsman Martires kay Villanueva. Sige, pasok. Tinulugan daw ni dating Ombudsman Samuel Martires ang desisyon sa PDAF case si Senator Joel Villanueva. Yan ang bagong pasaring ni Palace Undersecretary Claire Castro. Tinulugan? Oh, sige, pakinggan na. Tinulugan daw inabot daw ng 3 taon. 2016 nung sinabi na ni Carpio na in-indict si Villanueva, inabot daw ng 3 taon bago niya solusyonan. O anong problema? O sige, pakinggan pa natin. Ni Ivy Reyes. Ibig sabihin ko, 2016 na file yung motion for reconsideration. 2016, 17, 18, 19, almost 3 years. Natatulog. Saka pa lang nagkaroon ng decision si Ombudsman Martires. Oh, anong problema? Anong problema kung after 3 years? Anong problema kung after 3 years nagkaroon si Martires ng desisyon? Because if Martires made the decision 2017, 2018, let's say, o sabihin na natin 2 weeks bago final yung motion for reconsideration. O di ganun pa rin, anong problema ron? Hindi pa rin may papatupad ni Boying yan. Tanga ka talaga, no? Mabuti sana kung ang ginawa ni Martires bago siya bumaba sa pwesto. Halimbawa, ngayon lang siya bumaba sa pwesto, 2025, 2024. Doon lang niya dinesisyonan. Yan. Pwedeng sabihin natin na, kaya dinesisyonan niya yan late na kasi paalis na siya. Diba? Pero hindi dinesisyonan niya matagal na nung 2019 pa. Anong masama doon? Ang daming ang mga kaso na taon na yung binibilang. May mga kaso pa nga sa Pilipinas na mas matagal na yung tao sa kulungan kesa dun sa sentensya niya Halimbawa, nagnakaw siya ng baygon. Wala man siyang pampiyansa. So, nasa kulungan siya habang dinidinig yung kaso niya. Ang daming mga nakabinbin na kaso. Mayroon ngang parking sa DOJ, sa Ombudsman, di ba? May mga parking, may parking fee nga daw dyan so, minsan nga yung tao na nakakulong, 4 years na siyang nakakulong, pagka nasintensyahan ka sa pagnanakaw ng baygon, 1 taon na pagkakulong lang pala yun. Imagine, ganun ka bulok, kabagal talaga ang justice system sa Pilipinas. Kaya nga, takang-taka kami, Claire, na yung anak ni Boying Rimulya, noong nahuli sa droga, wala pang kalahating taon Wala pang ilang buwan nakawala na kagad Wala pang ilang buwan, na-dismiss na kagad yung kaso, na-acquit na kagad Samantalang ang daming mga kaso na nakabinbin na hanggang ngayon, hindi pa rin naaasikaso. Si Pastor Apollo Kibuloy nga Di ba si Pastor Apollo Kibuloy nga, hindi siya nabigyan ng speedy trial Yung motion noong mga nagsampa ng kaso sa kanya, yung motion nila for reconsideration din, ang tagal-tagal na nakabinbin 4 na taon hindi ba? Ngayon lang nabuhay nung panahon ni Boying Rimulya tapos ikinulong siya ngayon. Ayan ang gagamit sa kapangyarihan, pag-weaponize ng ahensya ng gobyerno, ganun. Anong pinupunto dito ni Claire Castro na tinulugan ng 3 taon ni Martires yun? Ano naman sa kanya kung ganun katagal bago nagdesisyon si Martires? Matagal niyang pinag-aralan yung kaso Kasi dinesisyonan nitong kabila Kasi kung dinesisyonan nung kabila, tapos ni-reverse niya yung decision ng ilang araw lang, ibig sabihin nun, palakasan talaga. Pero the fact na tumagal, ibig sabihin yung decision ni Carpio, tiningnan niya talaga kung accurate ba o hindi. Para sa kanya, hindi tama yung decision ni Carpio, therefore, ni-reverse niya. And it took him 3 years to do that. Para nga sa akin, mabilis pa yan Natulog. Kung kailan nagretiro si former Ombudsman Conchita Carpio Morales, tila saka nagising si dating Ombudsman Samuel Martires.
Ito ang komento ni Undersecretary Claire Castro sa usapin ng tila secret decision umano ni Martires na i-reverse ang desisyon ni Carpio Morales sa parehong administrative at criminal case ni Senator Joel Villanueva. Ganyan kabobo si Claire Castro. Abogado ka pa man na naturingan, alam mo yan na hindi talaga ganun kabilis magdesisyon, lalong-lalo na sa mga mosyon, yung nadesisyonan na nung una. Tinan mo. Ngayon nga yung motion for reconsideration ng Congress doon sa pagsasabi ng Supreme Court na walang jurisdiction ng Senate sa impeachment ni Inday Sara Di ba? Hanggang ngayon di pa kumikilos. Kasi ganun talaga katagal. Kaya nga bilib na bilib kami kay Boying Rimulya Kasi nga saglit lang yung anak ni Boying Rimulya nakalabas na kagad ng kulungan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at